Ayan, so a blessed Sunday morning po sa ating pong lahat. So today ay itutuloy po natin yung ating pong series on creation. Ayan. So nung first Sunday po of this month ay tinuro po sa atin ni Pastora Marie Chris yung day 5 ng ating pong creation. So ano po yung ginawa ng Panginoon nung day 5? So naglagay na po siya ng living things sa air, yung mga birds. And then of course, sa tubig ay naglagay po siya ng fishes. And of course, yung mga lahat ng yamang dagat. Ayan. So yun po yung ginawa niya nung day 5. And so today, we will enter into the day 6 or the 6th day of creation, of which ito pong day na to ang kino-consider po natin na pinaka-importanteng araw na ginawa po ng Panginoon. And we consider this as the peak of creation kasi ang day 6 po, ito po yung panahon na ang tao ay create po ng Panginoon. Ayan, amen po ba? Ayan, so let us open our Bibles in the book of Genesis, chapter 1, and let us start reading from verse 24 to 31. So, basahin po natin. In verse 24, ang sabi niya po dito, "And God said, let the land produce living creatures according to their kinds, livestock, creatures that move along the ground, and wild animals, each according to its kind. And it was so. God made the wild animals according to their kinds, the livestock according to their kinds, and all the creatures that move along the ground according to their kinds. And God saw that it was good." And then in verse 26, "Then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground." And then verse 27, "So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them." And then verse 28, "God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air, and over every living creature that moves on the ground. Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. And to all the beasts of the earth, and all the birds of the air, and all the creatures that move on the ground, everything that has the breath of life in it, I give every green plant for food." And it was so. And then verse 31, "God saw all that he had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning, the 6th day." Let us pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, for your words. Dalangin nga po namin, Panginoon, that as we study, O God, the 6th day of your creation, the most important day, Panginoon, na ginawa mo, O God, that you have created man. Lord, we pray that may you continue to bestow unto us, Panginoon, the understanding, O God. Lord, may you help us understand your creation, O God, and even your very purpose, Panginoon, your great love for the people, O God, for us na mga anak mo, O God. And so, Father, we just entrust and commit unto you ang aming pong pag-aaral. Dalangin nga po namin that may you continue to fill us with your spirit and understanding, O God, and that even in our midst, O God, your name and your name alone ang patuloy po na maitaas. Father, we thank you and we bless you. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang title po ng ating pong aaralin for today, Day 6, God crowns man with glory and grace. So this crown of glory, kung mapapansin po natin, this was not bestowed on the livestock. Nakita po ba natin yon? Hindi po siya inilagay ng Panginoon sa lion, king of the jungle. Ayan. But this crown of glory, this crown of honor and grace ay sa tao po inilagay ng Panginoon. So makita po natin that actually, we do not deserve it, but it's the glory of God. And gusto po ng Panginoon na i-display yung glory po niya through us, the human na kanya pong create. So He puts this crown on us
Kasi meron po tayong purpose. Meron pong purpose ang Panginoon so that we may subdue the earth, so that we may rule over the earth. So makita po natin that yung existence po natin sa mundo is actually by the grace of God. And kagaya nga po na nabanggit kanina, kaya po tayo create ng Panginoon. The very purpose why God created man is that for us to worship Him, for us to serve Him, at para tayo po ang maging stewards ng Panginoon sa lahat ng creation na ginawa po niya. Kasi tayo po yung pinaka-importanteng creation ng Panginoon. And so today, let us enter into the first point of this topic. So nakalagay po dyan sa inyo pong mga outline. God created animals to vivify the earth. How magnificent. So pag sinabi po nating vivify, to give life to. Ayan. So yun po yung ibig niya sabihin. So God created in verse 24. So sabi niya po dito, and God said, let the land produce living creatures according to their kinds, livestock, creatures that move along the ground, and wild animals, each according to its kind. And it was so. So nakita po natin that during the day 5, meron na pong living creatures sa air, meron na pong birds, different kinds of bird. And then sa tubig naman ay meron na pong mga isda. So kung titignan po natin, may kulang. Kasi dun sa lupa, wala pa pong inilagay ang Panginoon. So yung day 6, dun na po nag-umpisang maglagay ang Panginoon ng buhay sa lupa. So naglagay po ang Panginoon ng 3 types ng living creatures. So nakalagay po dyan according to their kind. So yung first po ay livestock. So pwede po ba nating makita yung sample ng mga livestock? Livestock. So, yun po yung first. So, eto mga example lang po to. Pero, kung titignan po natin sa buong mundo, magkakaiba po. Madami po silang, like kunwari sa mga livestock, meron po tayong iba-ibang breed. Yun po yung term natin. So, ito po yung mga livestock na example po natin. Meron po tayong cow, pig, sheep. Yung iba dito, tanggalin nyo na lang po. Wala kaming mahanap na ibang picture. Okay. So, yung iba, pakibalik po dun sa livestock muna. So, yan, yung horse, donkey, goat, ayan. So, example lang po ito. So, mas marami pa pong mga livestock na ginawa ang Panginoon. So, kung pupunta po tayo sa ibang bansa, iba-iba yung itsura nila. So, yan po yung sa livestock. And then, another one is creatures that move along the ground. So, dito po papasok yung atin pong mga insect, mga reptiles. Ayan. So, ito example lang po ng mga insect natin. So, I'm not sure kung ilang species na po ang mga insect natin. So, sobrang dami po nila. And then, of course, creatures that move along the ground, yung mga reptiles po natin, yung susunod. Next. Next. Wala. Ayan. So, yan. So, ito po yung mga reptiles po natin, yung mga nagko-crawl sa ground. Ayan. So, next. Meron pa ba? Ayan. So, yun po yung sa creatures that move along the ground. And then, yung third one is wild animals. So, dito po papasok yung mga, yan, lahat po yan. Giraffe, yan. Considered po lahat na mga wild animals po ito. So, ito po yung mga example lang ng create ng Panginoon. Now, imagine kung gaano po galing si Lord. Kasi ang daming kinds, ang daming klase po ng creation ng ginawa ng Panginoon, and nangyari po siya at His Word. Kinumand lang po siya ng Panginoon. So kung makikita po natin, God made it diverse yet balance. So balance po siya. So sa science po natin, nalaman po natin dati na sa ecosystem natin, importante na meron po tayong balance. So lahat po ng creation ng Panginoon, even yung mga insect, yung mga reptiles, meron po silang purpose kung bakit create ng Panginoon. Yung iba, pang pagkain nung mas malalaki, so meron po silang purpose. So makita po natin how creative ang Panginoon. So magkakaiba yung hugis nila, magkakaiba yung kulay nila, magkakaiba yung mga characteristics nila. So imagine kung gaano po kagaling si Lord na gumawa
ng creation na at His Word ay nangyari po na nagkaroon ng living creature sa lupa. And magkakaiba po ng species. So in verse 25, ang sabi niya po dyan, God saw that it was good. So makikita po natin that during creation, ito po yung laging parang conclusion ng Panginoon, na He is always pleased doon sa kanya pong ginagawa. That after na meron po siyang ginagawa, ang lagi niyang sinasabi ay, it was good. So, na-try na po ba natin na meron tayong ginawa, tas na-appreciate natin siya? Ang ganda. It was good. Na-try po ba natin? So, ganun po yung how joyful ang Panginoon kung paano po niya ine-enjoy yung kanya pong creation. So, ito po yung laging ginagawa ng Panginoon. Doon po yung fulfillment sa lahat ng kanya pong mga ginagawa. And kung mapapansin po natin, siguro kung bibigyan po ng grade yung kanyang creation, lahat ng ginawa niya, always na 100 yung grade. Perfect. Ang ganda. Ganun po siya. So, yun po, ganun po mag-create ang Panginoon. So, this is God's creation. Makita po natin how magnificent yung ginawa ng Panginoon. Siguro yung iba po sa atin, nakapunta na kayo sa Manila Zoo. So, limited lang po yung makikita natin doon. Pero kung titingnan po natin sa buong mundo, sobrang dami po nung creation na ginawa ng Panginoon. So, that's how magnificent God's creation was. And then in verse 26, ang sabi po niya dito, so then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. So, ang sabi po niya dito, kung mapapansin po natin, ito lang po yung time na ang Panginoon ay in-express po niya yung sarili niya in a plural form. Nakita po ba natin yon? Sabi niya po dyan, let us make man in our image. So dito po natin makikita yung Trinity. So dito po natin makikita how special, how unique man is compared sa ibang creation ng Panginoon because yung Trinity, God the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit all participated and all agreed to create man in their own image. So lahat po ng creation prior to creation ng tao, kung papansinin po natin, the birds of the air, the fish of the sea, ang nakalagay po doon, they were created according to their kind. Pero kakaiba po ang tao, kasi ang tao, we were created in the very image of God. Amen? Hindi po ba yun masayang balita? How special, kung gano'n na lang po ka-special ang tao na hindi po tayo create ng Panginoon according to our kind, according to, di ba yung sabi ng evolution, according sa animal, so hindi po yung totoo. So God created us according to His own image, to His own likeness. So ganun po tayo ka-special. How special we are that the Trinity, yung God the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit, dun po naka-base yung atin pong pagkaka-create. And God designed the whole of a person, the body, soul, and spirit to reflect what He is. He is like in many ways. So, ibig sabihin po nun, since we are created in the image of God, so dapat nasa atin po yung image ni Lord. Tingnan nga po natin yung katabi natin kung kamukha niya si Lord. Kamukha po ba niya? Ayan. So, we are created in the image of God. Kaya naman po, lahat po ng attributes ng Panginoon, ibinigay na po niya sa atin. Now, gusto ko lang pong i-clarify, we are created in the image of God, pero hindi po tayo God. Okay? So, we are created in the very image of God, in His very likeness. So, may mga attributes, yung attributes po ng Panginoon, yung imahe po ng Panginoon ay ibinigay po niya sa atin. So, ano po ba yung mga attributes ng Panginoon? The intelligence, uprightness, righteousness, holiness, capacity to rule,
yung authority na mag-rule ay ibinigay po ng Panginoon sa atin. So, as His children. So, yung image po natin should be the image of Christ. And then, of course, we should have the Holy Spirit and the attributes of the Father. So, yun po yung how special yung creation po ng Panginoon, the human. So, when God made man, it was a serious decision, and God was willing to take the responsibility because of His great love for us. So, ibinigay po sa atin yung mga attributes ng Panginoon. And so, kailangan po nating i-claim na nasa atin po yung image po ng Panginoon. So, to have God's glory and to have God's image is a process. Kasi ito po yung nung creation, ibinigay po sa atin. But during the fall, nung nagkaroon po ng kasalanan, nagkaroon po ng gap yung ating pong relationship sa Panginoon. Kaya nga, dapat magkaroon po ng restoration yung ating pong relationship sa Panginoon para yung original na design po niya para sa atin ay ma-restore din po. So God had already given us His image and we are to become like Him, and it's a process of maturity that we as His children must be willing to go through. So kagaya po na nabanggit ko kanina, we really need to be restored sa relationship po natin sa Panginoon. Nang sa gayon ay yung original po na design ng Panginoon para po sa atin ay mapangyari po. So yun po yung first point. And then the second one is in verse 26 to 28, so then God said, "Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground." So God created man in His likeness to manage the whole creation. So ang dami na pong create ng Panginoon. So sa sobrang dami po ng creation ng Panginoon, kailangan po niya ng manager. Kailangan po niya ng steward na magmamanage po dun sa creation niya. Kasi kung wala po siyang ilalagay na tao na magmamanage, magiging chaotic po siya. So ang isang purpose po natin kung bakit po tayo ginawa ng Panginoon is to manage yung creation niya. And hindi po niya binigay lang to, sinabi lang na okay, ginawa kita para i-manage mo to. Pero God had already provided everything. He had enabled us para magawa po natin, for us to rule over the fish, over all the fish of the sea, over the birds, and over all the livestock, over all the earth. So, God had given us the authority para po ma-manage po natin, for us to become stewards of His creation. Kaya nga, yung ibang animals po, meron po silang fear of human, yung iba. Kasi we have the image and authority of God na binigay po sa atin. So, kung meron po sa atin, yung mga takot po sa mga animals or mga insect, ayan. So, hindi po dapat. You need to overcome kasi ang authority ay binigay po sa atin to rule over them and not the other way around. Okay? Yan. So, we are created to rule over all the creation ng Panginoon. And para po tayo maging effective na managers or good stewards, so ano po yung dapat meron po tayo? So, we must know how to listen, most especially sa Panginoon. So, dapat nandun po yung willingness natin na makinig po sa Panginoon, and we must know the Creator para po malaman natin kung paano po natin i-manage yung creation na ipinagkatiwala po niya sa atin. So, and then of course, dapat alam din po natin i-express yung pagmamahal po natin, God's love, hindi lamang po sa mga creation, like yung mga hayop, pero dapat alam din po nating i-express yung love natin sa kapwa po natin tao. Kasi minsan may mga tao po na okay po yung atin pong treatment sa mga hayop, kunwari yung sa mga pets, ganyan. Pero sa mga tao ay hindi po tayo maayos.
So, hindi po siya dapat ganon. Okay? So, ang sinasabi po is, dapat yung love ng Panginoon na ibinigay sa atin ay kaya po nating i-express sa creation man yan, sa mga trees and plants, sa mga livestock, maging most especially sa mga tao na nasa paligid po natin. And then another thing is for us to become good managers or good stewards is that we can focus on the commands of God. We are able to live out yung atin pong image na ibinigay ng Panginoon, and we are able to have good relationship with God. Ayan, so una po with God, with our fellow humans, and sa lahat po ng creation ng Panginoon. So yun po yung kung paano po tayo magiging good managers or good stewards ng creation po ng Panginoon. Now in verse 27, so nilagay po niya dito God. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Now, gusto ko pong pansinin po natin yung magkasunod na sentence, ano pong difference nila. So, God created man in His own image. In the image of God, He created him. Yung second po niya na sentence is, parang binaliktad niya lang, but they actually mean the same. Nakita po ba natin yon? So, bakit kaya ganun po yung pagkakasabi? So, para po nandun yung emphasis that God, we as human, we were created in the image, in the own image of our God. So, ganun po tayo ka-special. So, we were created in the image of our God, and we possess the attributes of our God. So, yung last na sentence po niya, male and female, He created them. So, bakit kaya sinabi po niya na male and female, He created them? So, ang image po ng Panginoon is, it reflects yung male at saka female po. Kaya po niya sinabi dyan na male and female, He created them. And this is something to do later on dun po sa command ng Panginoon for men na maging fruitful. So, hindi po kasi magiging fruitful kapag yung men lang. So, kailangan meron pong female para mag-multiply po yung tao. So, meron din po siyang command dito na ganon. But, makikita po natin na for livestock, hindi po actually sinabi ng Panginoon yon. So, nireserve po niya yung blessing ng multiplication for men to have dominion sa land or sa lupa po natin. So in verse 28, so God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air, and over every living creature that moves on the ground. So dito po binigay ng Panginoon yung blessing po niya sa tao. So God blessed them. Ang sabi po niya dyan, be fruitful and increase in number. So, fill the earth and subdue it. So, ginawa po ng Panginoon ang human as rulers, as managers ng lahat ng creation po niya, and ibinigay po niya yung blessing for us to become fruitful. So, yun po yung second na point. And then the third one is that in verse 29 to 31, then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food, and to all the beasts of the earth, and all the birds of the air, and all the creatures that move on the ground, everything that has the breath of life in it, I give every green plant for food. And it was so. So dun po sa third point, God provides food for all to live by, all very good. So makita po natin dito that even before create ng Panginoon ang tao, He had already provided everything. Prepare po muna ng Panginoon ang lupa, provide na po niya lahat ng kakailanganin po natin. So, ganun po yung provision ng Panginoon. And not only sa human, nagkaroon po ng provision ng Panginoon, but even sa mga livestock na create po ng Panginoon. And I believe that even sa mga panahon po natin, God is patuloy po nating nararanasan
yung provision po ng Panginoon para po sa bawat isa po sa atin. And then in verse 31, ang sabi niya po dyan, God saw that all that He had made, it was very good. So dito lang po natin makita in day 6 na yung ginamit po niya na conclusion is, kung papansinin po natin, babalikan natin yung iba, ang nakalagay po ay, it was good. Ayan. So dito po sa day 6, makita natin na since ito yung peak ng creation, ito po yung pinaka-importanteng araw kasi create po ng Panginoon ang tao. So ang sinabi po niya dyan, it was very good. So sabihin nga po natin, ang creation natin, ang pagkaka-create po natin, God was pleased with it and it was very good. Amen? So sabihin nga po natin, very good. Ayan. So very good daw po tayo. Very good po ba tayo? Amen. So dapat very good po tayo. Kasi yun po yung original na pagkaka-create po ng Panginoon sa atin. So God was so pleased creating us. So nung create po tayo ng Panginoon ay nandun po yung kanyang joy, nandun po yung kanyang love. So sabi nga po, 'di ba, in the very womb of our mother, God had already knitted us. And siguro dun sa paglabas po natin, kung yung mga parents po natin ay sobrang natuwa sila, mas pa po na yung tuwa ng Panginoon ay ganun na lamang. Kasi in the very beginning ay yun po yung dinesign na ng Panginoon para po sa bawat isa po sa atin. So we are God's special creation. Sabi ko nga po kanina, even before na ginawa po niya tayo, He already prepared everything. Lahat ng atin pong mga kakailanganin. So He crowned us with His own honor, glory, and grace. And He made us rulers of all His creation. And hindi po niya sinabi na gawin mo lang tong work na to, but He enabled us. He had given us the authority. He had given us the capacity to rule over all the earth and over all the creation na ginawa po ng Panginoon. And so, brothers and sisters, this is the love of God for all of us. So, if in the past, we are not living out the way God created us, hindi pa po late. So today, as God reminded us, you are created in our own image, the Father, the Son, and the Holy Spirit. We created you in our likeness. You possess our attributes: uprightness, righteousness, holiness, compassionate, loving. I have given you the authority to rule and have dominion. I have given you the capacity. I have given you the capability, and I have crowned you with my honor, glory, and grace because I love you so much, and you are my special creation. So my child, you are very good. Ito po yung sinasabi ng Panginoon. You are very good. Stop looking down on yourself. Stop thinking that you are good at nothing. You can do nothing. Stop thinking that you will never have the attributes of God. So God had already given us His image in the very beginning of creation. So we just need to restore our relationship to Him so that we can be restored to our original design, and God can continue to raise us up as bearers of His image and as His good stewards or managers, all for His glory and honor, and all by His grace. And so, brothers and sisters, we are bearers of God's image. Let us then make every effort na sa atin pong mga buhay ay makita ang Panginoon, na mag-manifest po yung glory ng Panginoon sa atin pong mga buhay. The way we talk, the way we act, the way we deal with, we relate with God, the way we relate with other people, and the way we relate sa lahat ng creations po ng Panginoon. So, saan man po tayo nilagay ng Panginoon, be it in our families, our school, our workplace maybe, or kung saan man, let us always consider that we bear the image of God. And let us make every effort na mag-transform po tayo, i-transform po natin yung atin mong mga sarili into His likeness, into the likeness of God.
And God had given us something to manage. Lahat po tayo, I believe. So this very life na ipinahiram po ng Panginoon sa atin, the gifts, the talents, the resources, our work, our families, that He already entrusted to us. And so let us then make every effort to be good stewards of all these things. And nandun na sasabihin sana ni Lord sa atin as we manage yung mga resources na in-entrust po niya sa atin, sasabihin niya sa atin na, very good, well done my child. And so let us always have that mindset na lahat ng gagawin natin, we need to give our best, we need to give our all, and we aim for excellence or perfection, kasi ito po yung pagkakadesign po natin. Ito po yung pagkakadesign ng Panginoon sa atin, that the glory and honor of God will be seen sa atin pong mga buhay. So, yun lamang po. So, I'm handing over yung time kay Pastor Dan. Thank you, Jen. All right, so that's how God created us. Amen. And He crowned us with His honor, glory, and grace. Natuwa lang ako dun sa crown. Ano? Ilan ho dito may mga anak na naging kandidata at kandidato sa school? May istorya na po ba tayong ganon? Yung beauty contest. Kaya nang nalito po yung iba kung beauty contest nga ba o money contest. Kasi meron ho nag-away dyan eh. Sabi nung isa, bakit siya naging queen? Akala ko ba beauty ang contest? So sumagot ho yung may anak doon sa naging beauty queen. Ang nagreklamo po ay hindi kasi siya nanalo. So sabi po nung nanay, nung nanalo, kasi first canvassing pa lang, malayo na ang pera namin sa pera nyo. Second canvassing, mas mataas na malayo yung aming na-gather, nalaku mi nga ticket, mas aro nalaku mi net ni kayo. So, sa dulo, ang sabi po nung nanay ng natalo ay, palitan natin ang pangalan ng contest. Hindi dapat beauty contest. Pagkatapos, sabi niya po doon sa mga judges ay, alam niyo ba kung ano yung ginajudge ninyo? Beauty contest ba o money contest? Okay, pero alam nyo, hindi man po tayo nasali sa mga beauty contest na yan. Tanungin mo yung katabi mo, ikaw ba nasali dyan? Pero ang sarap malaman that God had given us crown with honor, glory, and grace. Can I hear amen? Sino naman yata ang tao? Sino ba naman sana tayo para po bigyan tayo ng crown? And that crown that God had given us is with honor, with glory, and with grace. And that is our position as children of God. His creation is perfect. His creation was good. And at the end, nung ginawa na po niya ang tao, ang sabi po niya, it was very good. Bakit naging very good ang creation? It's all because of us na tao na kanyang nilikha. Bakit? Dahil ang pagkakalikha ng Panginoon sa atin, ang sabi po niya, in His own image. Can I hear amen? Can I hear amen? Now, sabi mo nga sa katabi mo, God created you in His own image. Amen? Can I hear amen? At yung pagkakalikha daw sa iyo with honor, with glory,
with grace. Huwag niyo mong kalilimutan to, kapatid, ha? God created you, or He crowned you with honor. Pag sinabi pong honor, ang nagbigay sa iyo ng honor, hindi tao. Ang nagbigay sa iyo ng honor, hindi kung sino-sino. But God gave you honor. Can I hear amen? At yung honor na yan, sabi po niya, dahil not only His image ang ibinigay sa iyo, but even His power and authority. Binigyan ka ng kapangyarihan to rule ang lahat ng kanyang mga ginawa. Isipin mo, ang ima-manage mo yung kinreate ng Panginoon, ibang klase yan. Nung elementary po tayo, pag umaalis si ma'am, ang sasabihin niya sa'yo, ikaw ang president ng classroom. So, sabi niya, I'm giving you the authority. I am giving you the power. Pupunta lang muna ako sandali sa meeting. Lahat ng magsalita ng itawis, ilistam. Di ba? May bayad po kasi yan nung araw eh. So may bayad nung araw. Lahat ng lilipat ng upuan, ilista mo. So, yun namang pinagkatiwalaan, akala mo kung sino siya. Di ba? Parang anak siya ng kataas-taasan. So, pag nagsalita ka ng dialect, lista, 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 lista. 25 centavos bawat kurit. Alam mo yun, yung ubos ang allowance mo. Pero pina-perform lang niya yung kanyang authority, yung ibinigay ng teacher sa kanya. Pero alam mo kapatid, sa buhay po natin, ang Diyos, He crowned us with honor. Can I hear amen? Ilan ho sa atin ang may alagang aso, taas ho na kamay? Alam mo bang, binigyan ka ng aso para i-perform mo yung responsibility mo sa kanya. Ulitin nga natin, ilan dito ang may aso? Taas sa kamay. Okay. Sino nagpapakain? Marami po kasi nag-aalaga ng aso. Uy, aso ko yan. Talaga? Oo, aso ko yan. Birth certificate, sayo. Pero lahat ng pagpapaligo, pag-groom, pagpapakain, pambili ng pagkain, sa nanay mo. Sorry wala ho ako naisagasaan. Wala ho akong masamang tinapay sa sinasabi ko. Pero tatandaan po natin, tayo ay binigyan ng honor, ng glory, at ng grace sa lahat ng creation. Amen. At yung corona na binigay sa'yo, ingatan mo po yan. Meron po kaming 5 aso sa bahay. May isang roving, yung 4, nakatali silang lahat. Yung isa, pang roving talaga. Kaya hindi po ako masyadong kalma-kalma lang ako kahit meron pong batas na bawal ang nakawalang aso. Kasi yung nakawala na aso ko, lahat ng kapitbahay namin, lahat ng dumadaan sa bahay, nagmamano siya. Yung 5 aso, sa totoo lang mga kapatid, kung ano itsura ko, yun ang itsura nila. Ako na walang waistline, sila man din wala ring waistline. Ano yung ibig sabihin? Ang dami kasi nag-aalaga ng aso sa totoo lang, pero kapitbahay nagpapakain. Ang daming nagsasabi, akin yan. Pero sa totoo lang, you're not doing your part. Kaya tuwing pumupunta po ako doon sa mga aso, natutuwa po ako sa kanila dahil God gave me the honor and the glory and the grace to rule over them. Pag may nakawala sa kanila,
Sabi ko, bakit ka nakawala? So I see to it, chinecheck kong mabuti yan. Pati yung kuto nila, alam ko kung kailan dapat sila bigyan ng pampatanggal ng kanilang kuto. Alam niyo kung bakit? Kayo nga, natutuwa bang may kuto kayo? Simplehan nga lang ho natin itong usapan natin ngayong araw. We can go deep in the Word, but I want to approach this gospel now, this Word of God, in a very practical way. After knowing that God had given us that honor, the glory, and the grace, tatandaan natin, binigyan ka ng honor, binigyan ka ng glory, pero dapat meron kang grace. Can I hear amen? May alaga akong pusa. Hindi ko pa naman alam kung bakit, anong naisip niya na doon siya natulog sa ilalim ng sasakyan. Nung umatras ako, naatrasan ko po siya, totoo, siyam yata buhay ng pusa. Hindi naman siya namatay. Pero ang tagal na siya ay may problema. Ang lungkot ko nung panahon na yan, Sunday service yata. Kaya habang nakaupo po ako sa Sunday service, sa totoo lang, hindi po ako mapanatag dahil nagkasala po ako. Pinag-pray ko po yung pusa. Purihin ng Panginoon, ngayon buhay. Amen? Meron ho kaming isang manok, malaking tandang. Binili ko po siya ng 2,500. Manok lang yan. Isang araw, nagulat ako na pilay po siya. Nalungkot ako. Muntik nang lumabas yung salita sa bibig ko na sasabihin na lang sana, Lemuel, parche man la ka, dahi tanga manukan, tinola. Ganun ka sana kadali mag-judge, di ba? Pero alam mo, sabi ko sa Lord, pagalingin mo naman yung manok. Kasi una, gusto ko ng lahi niya, kaya kailangang magpadami siya. At higit sa lahat na rason ko, yung isang tandang binili ko ng 2,500. Tanungin mo ngayon katabi mo, ikaw, gaano ka ba magmahal sa alaga mo? Sige nga. O ngayon, anong ginagawa mo sa alaga mo? Knowing that God gave you honor. In-honor ka ng Panginoon. Binigyan ka ng glory ng Panginoon. Binigyan ka ng grace ng Panginoon. Ganun ho tayo dapat sa creation. Are you with me? Can I hear amen? Marami po sa atin dito, excited magplantita, di ba? Kuha ng plants. Tanong, nung dumating sa iyo ang plants, anong ginawa mo? Ang ganda-ganda nung plant, nung nasa iba, nung dumating sa iyo. Napaganda mo ba? Pero ang galing mong pagandahin ng sarili mo. Hello? Hello? May kausap pa ba ako? Parang ganito lang yan. Ano? Nag-asawa ka ng napakaganda, pero nung inasawa mo na siya, pumangit siya. Mga lalaki, makinig ko tayo mabuti. God had given us honor, glory, and grace. Be sure, kung tayo po pinagkatiwalaan, kay halaman, kay animal, o kapwa-tao, tatandaan po natin. Yung glory na binigay sa atin, ibigay din natin sa kanila. Are you with me? Yung honor na binigay sa atin ng Panginoon, ibigay din natin sa kanila. The grace that God had given us, ibigay din natin sa kanila.
Meron ho ako mga kasama sa bahay, mga boys. Boys are boys. Lahat po sila ay, alam mo yan, lumaki po sila sa wild, nasa Kalinga, sa kabundukan. So gusto nila ng, yung naninirador, bumabaril ng mga ibon. Nalungkot po ako nung ginawa nilang katuwaan ang pagbaril ng ibon. Bumali ako ng air gun. So, tuwan-tuwa po sila. Lahat ng nakikita nilang ibon, binabaril. Tapos, pagtabi-tabihin po nila ng ganon. Mabuti naman sana kung kinakain. Hindi. Hindi po nila kinakain. Nandun yung inis ko, nung, isipin mo yon, baka yung binaril po nila, nanay, na naghahanap lang sana na makain ng kanyang mga anak. At pagkatapos, yung nanay na lumipad para maghanap ng pagkain ng kanya pong mga anak, binaril na manihil, ginawa niyang katuwaan, kasama po si Rodel, kasama po yung, enumerate na nga natin silang lahat. Kaya nung nakita ko ho yun, galit na galit ako. At sabi ko, mula sa araw na ito, ayaw kong makita kayo na nambabaril ng ibon. At alam mo ninyo, purihin ng Diyos, mula po nung araw na yon, tumigil po sila hanggang sa kasalukuyan. Number 1, I have authority over my people. Para po bigyan hustisya ang buhay ng mga ibon. Di ba? At alam mo, nandun po kami sa Pengge, nakita naman nyo, napakalaking kahoy, di ba? Ang daming, yung malaking kahoy doon, sabi na, yung kahoy na yan, kwan yan eh. Ang daming sambrid, nagadudijay, worm nga, nagbibigay ng kati. May purihin ng Panginoon. Nag-anniversary tayo doon, nag-celebrate tayo ng Feast of Tabernacle. Walang ni isa sa atin na nakatihan. Alam niyo kung bakit? Dahil sa mga ibon na hindi na pinatay ng mga boys ko. Do you get my point? Binabalik ko lang ho ito. Kapatid, God crowned us with honor. Can I hear amen? Can I hear amen? Alam niyo yung honor, galang. Na tayo din na binigyan ng galang, marunong po tayong gumalang. Binigyan tayo ng glory. Our glory is to display yung glory ng Panginoon. Are you with me? Kaya nga po, kapag nakakita tayo ng creation, ibigay din natin yung glory na dapat ay para sa kanila. Yung alaga mong aso, alagaan mong mabuti. Isipin mo, ikaw ang ginawang manager ng Panginoon sa mga asong yan. Lahat ng ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, alagaan mo katulad ng pagtitiwala ng Diyos sa iyo. Can I hear amen? And this is the very purpose and plan ng Diyos sa Kanya pong creation. Kung gagawin lang natin ang bahagi natin, kapatid, kung gagawin lamang natin ang bahagi po natin sa creation, ang saya po sana ng buhay natin. Can I hear amen? Can I hear amen? Do not forget the purpose why God had created us, to manage the creation. Kaya ho, gawin ho natin ito. Huwag mong kalilimutan ito. Mahalin mo lahat ng nilikha ng Panginoon. Galangin mo ang lahat ng nilikha ng Diyos. Katulad ng paggalang po niya sa atin. Huwag na ho tayong sumali sa mga taong naninira ng mga kalikasan. Mahalin natin ang mga minamahal ng Panginoon. Amen. Tayo po'y manalangin sa Diyos. Hallelujah. Can we just close our eyes for a moment? Before we close in prayer, as you close your eyes today,
think about the goodness of God. Kung bakit naisip ng Panginoon na nung ginawa po niya ikaw, ginawa ka sa kanyang image. In His image, He created us. The only creation na binigyan ng Spirit ng Panginoon. So that we will receive the Holy Spirit of God. And God crowned us with honor, glory, and grace. Ang lahat ng mga attributes po na yan ay galing sa Panginoon. He is the God with glory. He is the God of honor, and He is the God of grace. And that we, the people of God, we are called to be stewards of God's creation. God had given us power that everything we touch shall be blessed. God had given us even the power of our tongue so that when we speak blessing, blessing will come. And so today, my brothers and sisters, start to appreciate kung paano ka pinagkatiwalaan ng Panginoon. And now I want you to exercise that authority, that ability, that power that God had given us. In our pets, sa mahalaga nating mga halaman, maging sa mga taong ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Take your position. Take your post. You are called as stewards of God. Panginoon, sa araw po na ito, salamat for you have reminded us of our role. Thank you, Jesus, for the honor, the glory, and even the grace. Ibinigay mo sa amin ang lahat ng iyan, and we have experienced it in our lives. And that today, Lord, we receive your word. Na sa araw na ito, Panginoon, matapos naming tanggapin, may we believe and continue, O God, to perform ang calling na ito, ang trust na binigay mo sa amin. That Lord, sa amin pong pag-uwi, lahat ng ipinagkatiwala mo sa amin, ang aming family, ang mga tao na binigay mo sa amin, even our pets, maging Panginoon ang lahat ng creation, saan man kami mapunta, may we walk, O God, according to our call. Lumakad kami, Panginoon, sa gitna ng kalooban mo. With the honor that, God, you had given us. With the glory, Panginoon, na dala-dala namin, for you have given us this glory. But also, Lord, we will walk and we will live with grace. Panginoon, maraming salamat. Sa araw po na ito, ang mga salita na tinanggap namin, seal it, O God, in our hearts, and give us, O God, even the power so we can do it, O Lord.
na mailagay namin, Panginoon, sa tamang lugar ang lahat ng mga salita na tinanggap namin. At Panginoon, alam namin, O Diyos, the word that you had given us now, kung gagawin namin, it will bring forth blessing in our lives. Kung gagawin namin, Panginoon, you will bless even the creation na pinagkatiwala mo sa amin. But when we fail to do it, O God, alam namin malulungkot ka. Sa araw na ito, Panginoon, I speak blessing for your people now. Kung paano nila dalhin ang mga salita na ito, Panginoon, sa kanila pong paggawi, Panginoon, pagpalain mo sila. Lord, I pray that may you open the floodgates of heaven for your people now. Meet all their needs according to your riches and your own glory. And I declare healing, O God, for every sick body. And I pray, Lord, mula ulo hanggang talampakan, let there be healing, O God, sa mga iyong mga anak. At Panginoon, may you bless all the works of their hands, and may you bless us all. Panginoon, sa amin pong pag-uwi, ingatan mo po kami. In the name of Jesus. And everyone will say, Amen. Before we go, tag-init po ngayon. Of course, gusto ko paalala sa atin, dala ko kayo lagi ng tubig para po mainom. Pero in connection with our topic, huwag niyo pong kalimutan, may mga aso po kayo nakatali. Ang sarap uminom. Huwag niyo kalimutan, yung mga aso po ninyong painumin. Can I hear amen? Yung mga manok po ninyo, painumin nyo din. Practice po ito nung atin pong napag-aralan. Maging sa inyong lahat na nanonood ngayon online, kung paano natin inaalagaan ang sarili natin, alagaan natin ang lahat ng pinagkatiwala ng Diyos sa atin. God bless you and see you on Sunday.